So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo sa walang iba kundi si Mayor Alice Go. So, ngayong araw, again, from us, Teacher Popong, meron itong pamagat na, naku po, bistado na, spy, totoo pala talaga. So, yan yung panonoorin natin. Matagal na pala to, May 12. So, yun na, bago natin simulan, as Teacher Popong, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, naku po, bistado na, spy, totoo pala talaga. So, yun, actually, ngayon nga ay, kahapon may nakita ako na sinuspindi na nga si Mayor Alice Go, at yun, maraming nalungkot or may mga tao din na nalungkot ng pagkasuspindi niya kasi nga siguro napamahal na sila yung mga taga-Bamban yung nalungkot. So iwan natin kung tinitingnan ba nila yung some kind investigation, bakit hindi ba sila nakakaramdam ng something na pagdududa, bakit nalungkot sila, no? So yun, again, as Teacher Popong Filipino is like, comment, share, subscribe, start. Mga kapopong, kumusta? Well, dahil nga sa issue nitong mayor na pinaghihinalaan ng ilang senador dito sa Pilipinas na merong koneksyon sa ilang Chinese, ay sagutin muna nating ang isang malaking katanungan na posible ba talaga na ang gobyerno ng China magpadala ng mga espiya nila sa maraming panig ng mundo? Well, actually, hindi tanong yung yung posible ba talaga kasi marami nang nabuko or nabubuko na sila ng ibang bansa, especially sa Amerika. Proven na ng Amerika na meron ngang mga Chinese spy na itinatanim doon. 'Di ba? Yung sa nakalimutan ko lang talaga yung bansa Switzerland na ata yun. Parang hinahack din yung some kind system nila. Chinese din yung may gawa. Actually, hindi na siya inaano kung posible ba talaga kasi posible talaga. Yeah. Basta China yan Alam naman natin kung gaano kaganid yung China, di ba? Madaling kasagutan dyan Yes, mga kapopong, totoong-totoo yan. At alam nyo ba sa kung bakit ginagawa ng gobyerno ng China yan? Well, isa-isahin natin ha. Actually, kung ire-research mo kasi ang mga pangalan ng mga Chinese, wait lang, na base sa investigasyon ng Amerika, ay nalaman nilang ang karamihan sa mga ito ay espiya pala talaga ng China, ay huwag kayong magugulat sa rami ng mga pangalan ng Chinese na nakalista dyan. Which is ang ikakagulat nyo pa dyan Ang karamihan sa mga yan ay mga nakapagtapos na sa college at mga professional na talaga. Which is yung iba pa nga mga nakapagtapos na ng doctoral degrees. Well, sa madaling paliwanag, ang nakakalungkot pa guys, dito sa Pilipinas, yung mga Chinese dito, suspected sila or I think may nag-report na bumibili sila ng mga degrees. Like parang binibili nila yung diploma ba? Para siguro, parang mag-accelerate sila sa pag-aaral, magkaroon sila ng mga diploma at makapag-apply sila dito sa Pilipinas. 'Di ba? Alam niyo naman dito sa Pilipinas, nakakalungkot mang isipin pero mukhang pera din talaga yung ibang namumuno sa atin dito. Kahit na magalit pa kayo sa akin, alam niyo din yan. Ay in terms kasi ng pagkuha ng mga gagamiting espiya itong China, ay sa makabagong panahon kasi ngayon mas ginagamit nila ang ilang Chinese na merong kakayahang makapasok ng isang bansa na hindi sila paghihinalaan ng gobyernong papasukin nila. Na kung sa Amerika nga big issue itong patungkol sa mga espiya galing o ipinapadala ng gobyerno ng China, what more pa kaya dito sa Pilipinas, di ba? Na bansa... Ang nakakatawa, di ba sabi dito na hindi sila paghihinalaan? Ang nakakatawa dito sa Pilipinas, pinaghihinalaan natin ngayon, especially yung 3,000 students or 4,000 students doon sa Cagayan. Pinaghihinalaan natin ngayon. Alam niyo kung ano yung nangyari? Siyempre, may nagtatanggol doon sa mga estudyanteng yun. Na kesyo ganyan, kesyo ganito. Huwag daw nga ganyanin. Diba? So, bawal na tayo magduda ngayon. Sakto pa talaga sa panahon ngayon na sobrang init ng tension natin between China. Diba? Tapos pinagbabawalan tayo ng kapwa Pilipino na magduda sa mga yan. 3,000, 4,000 students. In total, I think 16,000 nata yun. Sobrang dami niyan. Di pa ba tayo magdududa? Mag-i-stick lang ba tayo sa students lang naman yan? Students lang naman yan. Diba? Yan yung isa sa nakakalungkot, men. Parang, wala.
Nakakalungkot. Ang daming Chinese na ang negosyo eh. Mga pogo. Pero hindi ba kayo nakakahalata? Dahil kung i-connect kasi natin ang mga nangyayari sa Pilipinas for the past 10 or 20 years, ay parang unti-unting nang nabibisto ang tunay na plano ng China dito sa Pinas. Na-remember mga kapopong ha? Simula noong naupong presidente ng China itong si Xi, ay actually ang isa sa mga trinatrabaho niya agad eh, ang patungkol sa future ng China. Or in short wala siyang pakialam na kahit 40 or 50 years from now ay wala na siya sa mundo. Pero dapat sa mga oras na buhay pa siya sa mundo, dapat na simulan na niya ang lahat ng plano niya para sa kinabukasan ng China. Actually, wala namang problema sa plano ni Xi Jinping na payamanin niya talaga yung bansa niya. Pero yung way niya kasi ng pagpapayaman sobrang ganit eh. Like sinasagasaan niya talaga yung mga bansa na yung mga nakakaya-kaya niya. Gaya natin, Pilipinas. 'Di ba? Tapos syempre kapag lumaban tayo, kapwa Pilipino din natin yung nanghihila pababa. Huwag nating palagan yan, nakakatakot yung China. Ibigay na lang yung gusto ng China. 'Di ba? Ang nagiging system niyan or ang nagiging labas niyan, panalo yung China. No. Well, bigyan kita ng halimbawa ha. Sa mga hindi nakakaalam, ay actually maraming politiko, specifically mga mayors o mga governors dito sa bansa, ang merong apelidong halatang Chinese naman talaga. Actually, wala naman talagang problema dyan, di ba? Pero ang malaking problema kasi kung Chinese na nga ang apelido ng isang politiko, pero tapos ang katotohanan pala sa kung bakit siya nasa Pilipinas, ay dahil hawak pala siya ng gobyerno ng China. Well, dyan na nga magkakaproblema ang Pilipinas mga kapopong. Well, isipin nyo ito ha. Papaano kung 50 years from now ay mas dumami ang mga politiko dito sa Pilipinas na hawak pala talaga ng gobyerno ng China? Grabe no? Can you imagine magkaroon ng halimbawa lang totoong spicy Mayor Alice Go. Magkaroon ng kahit 30 mayors na Chinese spy. Ano na mangyayari sa Pilipinas niyan, men? 'Di ba? Ito pa nga lang issue kay Mayor Alice Go na grabe yung pogo na kinasangkutan niya. Sobrang daming kabalahuraan ng pogong yun. Tapos malaman-laman natin sa Cavite din, meron ding pugo. Grabe. Dapat i-close na talaga yan Comment if you agree. Kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung magkakaganyan man talaga? Well, may idea ba kayo mga kapopong? Anyway, dumako na tayo sa ating main topic. Well, since nalilink nga itong mayor na ito sa issue patungkol sa ilang Chinese businessman na merong hindi magagandang ginagawa sa Tarlac, ay bigla ko tuloy na alala itong si Vico Soto. Yes mga kapopong, dahil ilang buwan pa lang kasi ang nakakalipas siya na mismo ang nag-announce ang patungkol sa pagpapasara sa mga pogo sa Pasig City. Diba? Dapat tularan to. Pinapasara talaga. Alam nyo naman siguro na kapag naririnig nyo pa lang ang salitang pogo mga Chinese na agad ang pumapasok sa inyong isipan. At kung yun ngang mga military bases sa West Philippine Sea na ginawa ng China pahirapan ng matanggal, ay parang mga pogo lang rin yan na mukhang challenging na maubos dito sa Pilipinas. Mauubos ba? O madadagdagan pa? Yan yung problema. Paano mauubos yan kung ang mga humuhuli supposed to be sa mga yan ay nababayaran ng mga mukhang pera? Diba? Sabi nga ni Senator Win Gatchalian, si Senator Win Gatchalian Ben, sabi niya na ang kasi itong mga mga operator ng pogong to nahuhuli sila. Tapos ngayon parang wala, pinapakawalan lang. Tapos yung iba nagpapalit lang ng pangalan or nag-ooperate ulit. 'Di ba? Doon pa lang parang tinatraidor na tayo ng kapwa Pilipino natin para sa pera 'Di ba? Note mga kapopong yung pogo na focus na iniimbestigahan ngayon ng Senado ay allegedly o hinihinalang surveilling pala sa mga activities ng mga government websites. Yes, mga kapopong, mga website nga mismo ng ating gobyerno dito sa Pilipinas. Which is ang malaking tanong kasi sa Bamban bakit sa rami ng mga hindi magagandang activities na nangyayari sa pogo na nandun, bakit kung hindi pa yan na-raid ng mga otoridad, ay bakit parang wala pang pagkilos na gagawin ng ilang opisyales na nandun patungkol dyan sa issue na yan? Siyempre. 'Di ba? Nakakaduda talaga, men. At itatanggi nilang hindi nila alam o wala silang kinalaman sa pogo na yan? Well, nakakapagtaka, 'di ba? Yes, mga kapopong 100%. Meron talagang espiya ang gobyerno ng China, pero dahil rin sa talino ng kanilang presidente patungkol sa mga kabalbalan, ay challenging talaga sa Pilipinas upang mapatunayan ang mga akusasyon
Kaya nga yung nalaman natin na yung some kind partner di umano ni Mayor Alice Go na fugitive. 'Di ba? Kung iisipin natin, what if yung fugitive na yun, taktika yun ng China na, okay, fugitive ka ha, doon ka, mag-espiya ka doon. Ngayon, dahil fugitive ka, if ever na mahuli ka doon, of course, i-deny ng China yan. Sasabihin niya, di naman namin ano yan, fugitive nga sa amin yan dito eh. 'Di ba? E di nakakapaghugas kamay ngayon. 'Di ba? Ganon yun men if ever na totoong spy talaga yung fugitive partner di umano ni Mayor Alice Go, 'di ba? Ganon sila trumabaho. 'Di ba? Biruin mo fugitive ka. So kapag ka nahuli ka dito, parang hindi madadawit yung boss mo. Kasi may alibi or may ano na sila may reasoning na sila eh. Sasabihin lang nila, fugitive naman yan, pinaghahanap din namin yan. Tutugisin namin yan. 'Di ba? Tungkol sa mga tao o Chinese na iniimbestigahan nila na nasa Pilipinas. Well, nakakalungkot, di ba? Na maraming mga Filipino ang galit na galit sa mga Chinese Coast Guard na nangwa-water cannon sa mga Filipino, pero mukhang ang katotohanan kasi mas maraming Chinese na nasa Pilipinas ang kailangan pagpukusan ng ating gobyerno. At yung isa pang strategy ng China na upang pag-away-away ng mga Filipino ay parang unti-unti nang nangyayari ngayon na paniguradong napansin mo rin. Yes, mga kapopong, yan nga yung patungkol sa audio recording daw ng ilang opisyalis ng Pilipinas na topic naman na pag-uusapan natin bukas. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano ba ang masasabi nyo dito? Di lang audio recording, may bago na naman ngayon yung panunutok ng beng-beng ng Coast Guard. Dito sa mayor na ito na focus ngayon ng investigasyon ni na Sherwin at Riza. Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga ideas. So, i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasa. So, ayun, from As Teacher Popong, guys. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. As Teacher Popong, subscribe. And then, yeah, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, syempre, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, yeah, that's it. Like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman siguro yun, na wala talaga China is China. It's not impossible or hindi imposible. Yeah, hindi imposible na meron ng mga spy na dito sa Pilipinas na nakapasok, or kung tatanungin mo na posible ba na magsisend ng spy yung China sa ibang bansa, of course. Kasi proven na yan eh, 'di ba? Sabi dito ni As Teacher Popong, i-search mo lang sa sa Wikipedia or sa Google, lalabas doon yung mga Chinese na nahuli sa Estados Unidos. Sobrang dami nun. Tsaka hindi lang sa sa US, hindi lang sa Pilipinas. Kasi yung China, sila tawag dyan, since mayaman yung China or may pera yung China kasi gagastos talaga sila dyan, ipapasok nila yung mga yan dun sa mga bansa na ayaw nila. Tapos ang gagawin nila, kukunan nila ng mga degrees or yun, para makapag-apply nga naman sa mga high-ranking works dito sa Philippines na posible ding makakuha sila ng info, especially yung national security, di ba? Kaya nga itong si Mayor Alice Go, pinagdududahan siya ng karamihan kasi nga mayor siya. Sasabihin nila, mayor lang naman yan, mayor lang naman yan. Mayor nga lang siya, pero nalilink siya sa Pogo eh. Na yung Pogo, dun nalilink or dun parang meron siyang tsansa na dun gagawa ng kalokohan yung China. Kasi nga, based on investigation, illegal nga yung ginagawa ng Pogong yan, 'di ba? 'Di ba? Meron silang hacking, gambling, torturing, 'di ba? Tapos may tunnel pa doon. Yun doon tayo mas dapat dito tayo dapat magtuon or pagtuunan natin 'to ng pansin dapat. Itong nangyayari talaga sa Bamban, especially dito sa Pogo. At yun nga, since calling naman to ng lahat na siguro na sana i-close na lahat ng Pogo. 'Di ba? Bakit ba tayo tawag diyan manghihinayang dyan sa milyon na ipapasok ng Pogo sa gobyerno natin kung maaari naman siyang magbigay ng perwisyo or threat sa national security natin, 'di ba? Tanggalin na lahat 'yan para matapos na. 'Di ba? Yun lang naman Actually, yung mga last videos natin, marami na nag-agree talaga na ipa-close talaga yung Pogo. So yun, again, tanong na naman tayo ulit. Agree ba kayo na walain talaga yung Pogo dito sa Pilipinas?
even or mababawasan yung supposed to be papasok na pera sa government or sa ekonomiya natin. Or tanggalin na para wala ng problema sa natin, national security, at maiwasan na yung mga ganitong issue. So hanggang dito lang naman. Again, as Teacher Popong, Filipino SC. So yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino SC is out.